Mga kababayan, magandang hapon po ng Biyernes. Si Kuya Francis po muli ito. Meron ho tayo na urgent na update sa lagay ho ng ating panahon. Pero i-like at i-share nyo po yung update para mas marami ho ang makapanood. Sa kasalukuyan ho ay nasa monsoon break pa rin tayo o yung pansamantalang paghina ng habagat. At ngayon pong Sabado, Linggo, itong weekends po, asahan natin na hindi tayo masyadong maapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Pero kung makikita nyo, meron tayong tatlong sama ng panahon na monitor at titignan natin lahat ng mga senaryong pwede hong mangyari. Gayun din, unahin muna natin yung dati pong bagyong Neneng na isang ganap na lamang po na low pressure area. At inaasahan din na lalabas na ito ng PAR na mga susunod po na mga oras. Meron pong lokasyon ang dating bagyong Neneng na 700 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Ito naman pong isang low pressure area na nandito po sa may bandang silangan ng ating bansa ay meron pong lokasyon na 1,485 kilometers of east of northeastern Mindanao. Bagamat kung titignan ho ninyo, nasa katamtaman po ang tsansa na ma-develop ito pong low pressure area dyan po sa may bandang silangan po ng Visayas o parte na rin ng silangan ng Mindanao. Kahit po ito ay ma-develop bilang tropical depression, hindi naman ito nakikita na magkakaroon ng tsansang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil sa kanyang pagkilos ay yung tinatawag natin na almost stationary o halos hindi gumagalaw. Kapag ito naman ay naging bagyo o tropical depression, inaasahan na hindi ito kikilos at magiging isang ganap ulit na low pressure area. Ang ating minomonitor at binabantayan ngayon ay yung bagyong nasa labas ng ating PAR. Pasensya na ho kayo sa ating screen. Meron ho tayong minomonitor na tropical storm at ito po ay may international name na Saudel. Meron pong lokasyon na 2,635 kilometers east of southeastern Luzon. Lumakas ho ang bagyong Saudel o severe tropical storm Saudel dyan sa misilangan po ng ating bansa sa 110 kilometers per hour at may bugso pong umaabot sa 135 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Hayaan nyo po kung i-explain ko sa inyo mabuti yung mangyayari po by next week. Ngayon po ay hindi pa naman tayo nakakaranas ng mga pag-uulan ulit dulot po ng habagat and salamat po sa Lord. At ito po, kapag lumapit po na lumapit ito nga pong severe tropical storm Saudel dito po sa may silangan po ng extreme north Luzon ay mahahatak ulit o lalakas ulit ang habagat o southwest monsoon. Sa pagkakataon ito, kahit dalawang LPA natin, yung dating bagyong Neneng at itong panibagong low pressure area, hindi nila mahatak ang habagat kaya hindi po ito nagkakaroon ng mga bugso o paglakas. Ang tanging magpapalakas ulit sa habagat ay ito nga pong bagyong Saudel na nakikitaan ho ng tsansa sa nalalakas sa pagiging typhoon hanggang super typhoon category. So yun po ay paalala sa atin na ngayon pa lamang po dapat mag-asikaso na tayo dahil yung pansamantalang paghihina ng paghabagat o pagkawala, hindi ibig sabihin nito ay sa mga susunod na mga araw wala na tayong ulan po na mararanasan. So tulad na aking sinasabi, magkakaroon ng rapid intensification o enhancement po ang habagat once na lumapit na ito nga pong bagyong Saudel sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ay dalawang senaryo po tayo na tinitignan. May chance din na pumasok sa PAR itong bagyong Saudel sa silangan po na extreme north ng Luzon. At kapag yan po ay nakapasok sa PAR, tatawagin ho yung bagyong Obet, At kapag hindi naman pumasok, ito ay magiging Saudel pa rin, o itong bagyong Saudel pa rin. Pero anuman sa dalawang senaryo ang mangyari, pumasok man po ito o hindi sa ating Philippine Area of Responsibility, ay hahatakin pa rin po niyang epekto ng habagat o southwest monsoon. Doon po sa inilabas ng Pag-asa na forecast weather condition sa area pa rin po ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes at Cagayan, lalo na ho sa hapon sa gabi hanggang bukas ho ng hapon ng Sabado, asahan ho natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat. Nandyan pa rin po ang habagat o southwest monsoon. Pero kung mapapansin nyo ngayon, tignan nyo mabuti, ito hong kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, kahapon medyo clear yan. Pero ngayon, nakikita naman natin, medyo lumalapit na o nagkakaroon na po ng kaulapan. Yan po ay dahil sa habagat. So bumibelo na at bumabalik na ulit ang lakas ng habagat. Pero Sabado, Linggo, medyo mas okay pa rin ang ating panahon. Kung
kumpara sa mga nakarang mga araw. Sa area po ng Metro Manila, sa lalalabing bahagi ho ng Cordillera at Mid Region, the rest po ng Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na merong isolated light rains and heavy rainfall dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Bagamat ngayon ay nakikita naman natin malawak talaga ang hanging habagat o epekto nito, pero wala pa siya doon sa bugso ng kanyang pagpapaulan dahil hindi pa yung hinahatak ng bagyong Saudel. Kaya nakadepende tayo ngayon dito sa bagyong Saudel sa magiging kalagayan po ng habagat o ng southwest monsoon. Sa lalalabing bahagi ho ng Visayas at Mindanao ay inaasahan naman ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Ganito po, bibigyan ko po kayo ng idea po mga kababayan. Ng habagat po talaga normally may mga apat na dahilan yan o may apat na dahilan yan kaya po lumalakas. Yung unang-una dahil sa bagyo, pangalawa dahil sa low pressure area na malapit sa paligid niya kahit magkaroon lamang ito ng distansya na 1,700 km per hour. Distansya na 1,700 km ay nagkakaroon na ito ng paglakas of movement o nahahatak na po ang habagat o southwest monsoon. Pangatlong dahilan, dahil po sa pagbabago ng direksyon ng habagat ay nagkakaroon ito ng biglaang bugso. Kaya kung mapapansin nyo, kahit medyo magandang panahon, sa hapon nagkakaroon ng mga biglaang pag-uulan dahil sa pagbabago o hampas po ng habagat. Yung pang-apat na dahilan, ang habagat ay biglang lumalakas kapag tumatama sa kabundukan natin ng Sierra Madre at ng Cordillera dahil yung hinihigo po niya na hangin galing dito sa West Philippine Sea o dito po sa Indian Ocean ay may kasamang moisture po yun. May kasamang malakas na hangin na may kasamang moisture. Kapag tumama sa kabundukan natin, kumakalat po yan. Ganun po ang nakikita natin scenario dyan. At yung mga bagyo naman, meron din tayong iba't ibang kategorya dyan. Meron tropical depression, tropical storm, severe tropical storm. Saka salukuyan, nasa category 3 o severe tropical storm po ang bagyong Saudel. Pero sa ngayon, wala pang direktong epekto dahil nasa labas po ito ng PAR. Pero inaasahan by next week, Monday, no, hanggang sa mga susunod na mga araw, ay mararamdaman ng epekto nito dito po sa extreme northern Luzon, yung trough extension po ng kanyang hangin. Ito namang low pressure area, unti-unti na pong nararamdaman dito po sa parte ng silangan ng Visayas at Mindanao. So yung mga kababayan natin dyan na init, ito na po yung tsansa na magkaroon ng mga pag-uulan dyan, hindi lamang sa localized thunderstorms, bagkus pati po sa low pressure area. So ngayon, yan lang po yung mabilisang update natin at mamayang madaling araw ulit, no, yung mga nagpapa-shoutout, mamaya na lamang ho doon sa ating main channel and maraming salamat po sa inyong pagsuporta at eto po muli si Kuya Francis, mag-ingat po tayo.